Guys, nagsimula na silang magbigay ng invite para makapag-apply kay Z. Dahil sa number 1 ako sa waiting list, ayun na nga, nabigyan na ako ng invite para mag-install and mag-apply kay Z. And meron pa akong ibang mga details na nalaman tungkol kay Z na gusto kong i-share sa inyo. Okay, kung gusto niyo malaman yan, pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about personal finance na meron ako experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, first and foremost, before we start this video, hindi po ako promoter ni Z. Hindi po ako bayad ni Z. So, this is based on my perception with Z and based on my experience na. Ayan. Again, hindi po ako bayad ni Z. At least nasabi ko na po yung disclaimer na sa inyo. Okay. So, sabi ko nga na nagsimula na silang mamigay ng invites. So, nag-emails yung founder nila, sila. Hindi ko sila kilala talaga eh. Pero, when I research etong Z, nag-email yung founders nila na si Daniel and si Steve. I'm not sure. Parang mag-partner yata sila. Hindi ko sigurado. But, nung ni-research ko to, meron si Daniel na interview sa ABS-CBN Business News something. And dun ko nalaman na Daniel Coangco pala siya. Yes, Coangco, yung mga Coangcos dito sa Pilipinas. So, part pala siya ng family ng Coangco. So, sabi ko, okay. So, kahit papano naman pala, kahit hindi siya ganun kakilala na nagsisimula pa lang, may apelido pala yung founder. So, kahit paano medyo bumaba yung hesitation pagdating sa mga startup. So, sabi ko, okay, pwede ko talaga itong bigyan ng chance. So, ayun na nga, nag-email sila, which is yan, yung babasahin, pero sabi dyan na magsisimula na sila mag-send ng invite nga. So, I replied, sabi ko, talaga, so I'm happy na magsisimula na kayo mag-send ng invite. And sabi ko kasi, ako yung number 1 sa waiting list based on dito. Inatouch ko pa. And sinend ko. Inisip ko na mapupunta kagad sa mga founders yon at mababasa nila. Hindi. Ano pala yun? Auto-mailer. Pero, nung nag-email ako, after lang siguro, may kumontak na sa akin. And personalized, contact. Hindi siya auto-mailer na sinisend sa karamihan. Talagang one-on-one yung pagsasend nila ng message. Naka-blur na lang din yung pangalan, pero ito yung unang message niya sa akin. Sabi niya, "Great news, you've been invited to Z. Hi Pat, I'm excited to offer you a spot of the wait list for the Z credit card. Since spots are limited, please confirm your interest by replying count me in before July 19. Once you've confirmed, we'll send you an SMS from Z with a unique link to download the app and submit your application through test flight. Happy to answer any questions you have," says. Ayan. So, ito yung email. So, talagang tao to na nag-email sa akin. So, nireplyan ko naman kaagad. Sabi ko, count me in. Tapos, ayan, nag-reply siya. Sabi niya, "Great, we sent the invite via SMS. Please let us know if you have received it. Feel free to reach out to me at support@z.com if you have any question." So, yun na nga, and then nakatanggap ako ng text message from Z, which is naka-blur na lang din yung link kasi feeling ko iisa lang yung link across everyone and limited lang yung talagang spot sa test flight sa iOS. Kaya hindi rin siya pwedeng i-share. So, ayan, pag click ko yung link, mapupunta na ako dito sa test flight ni iOS. Tapos, pwede ko nang i-install yung Z card. Ayan. After i-install, so, ayan, share feedback to developer daw. Ayan, you must be pretty special. Get started. Ayan. I-enter daw yung phone number. Tapos mag-send sila ng OTP. Tapos mag-send din ng OTP sa email. Then i-enter mo yung OTP coming from your email. Then you will set your own password and then click I have read and agreed to Z's user agreement and privacy policy. Ayan. Ito, sabi niyo, ready for the simplest card application ever. So, ang kailangan mo daw dito is i-verify yung identity mo, i-complete mo yung profile, at saka magre-retrieve ng bank statement. So, no need to gather documents. Share your statement directly from your online bank account. Basically, mag-fill out ka lang ng personal info mo. So, hindi ko na i-detail dito kasi medyo nakalagay yung mga personal info ko and walang sense na i-blur ko tapos hindi nyo rin makikita. Ang kailangan dito is, kailangan dito ng ID nyo, government ID, and then selfie nyo. So, yan.
And ito pa yung isa sa kailangan yung i-note if you are really going to apply to Z. And medyo torn din ako talaga dito. And I want you to research more about this kasi for me bago lang din tong experience na nangyari sa akin. Okay. So narinig niyo yung kanina na no hard documents needed. They will gather the bank statement for you. So, yan. Let's focus there. So, after entering your personal information, your ID, your selfie, yan, and income information nyo, yung last doon is for you to provide bank statement. Dito, nakalista yung mga kilalang banks like BDO, BPI, Metrobank, RCBC, yan. Medyo limited pa as of the moment. For them to get your bank statement, you may need to log in your online bank account. I know na taas na kayo ng kilay nyo. Bakit ko kailangang i-log in ang online bank account ko? Eh di nalaman nyo yung password ko. Eh di may access na kayo sa online bank account ko. Actually, tama naman yung yung reservations na yan. Yan din yung reservations ko. Apparently, si BSP ay nagbukas ng isang program na tinatawag nilang open banking. Na-news na rin tong open banking na to eh. So, parang sabi nila na ito daw yung dinidevelop na way para magkaroon ng financial inclusion talaga. Kasi 'di ba, ang nangyayari is kung sino lang yung may mga naka-experience na mag-loan at mataas yung credit score, sila lang talaga yung pinapalad sa mga pautang, sa mga credit card. Ayan. Yun yung basically sistema natin ngayon, the credit score system. Well, itong dinidevelop o program na dinidevelop or on the works ni BSP ay yung tinatawag nilang open banking. Wherein si Brankas ay isang kumpanya na supervised by BSP. Basically, IT sila. Sila yung, sa IT term, may tinatawag na API. API or Application Program Interface. So, basically, ito yung parang module or program na pwedeng gamitin ng lahat na ito yung madalas ginagamit. Ang hirap i-explain. Let's say na lang, ito yung bridge between sa mga different system tapos sa cellphone. So, itong API na to, kino-connect niya yung mga cellphone and then ito naman is kumo-connect sa mga different system. In this case, sa banks. From here, pwede niyang ibigay yung information na kailangan sa mga gumagamit netong API na to. Parang mahirap explain pero i-search na lang po sa YouTube videos kung ano yung API. Medyo technical terms na po siya pero I did the best I can to explain. Okay. So, yun nga, sabi BSP supervised daw si Brankas. So, kahit magla-login ka daw dyan, wala naman daw silang ini-store na login information or what. But the thing is, skeptical ako. Parang natatakot pa rin ako maglagay ng login doon. Kasi parang i-access nila yung buong bank history ko, malalaman nila. Parang hindi filtered kung ano yung gusto mong i-share. So, yun yung reservation ko. But guys, sa mga mga pro open banking system, don't get me wrong. Lang po, akin lang po 'yon. Huwag po kayong magalit sa akin, ha? It's just siguro normal sa mga tao na walang alam about that. Ganito yung reservations namin. And I guess yung iba rin na makakarinig nito is ganito rin yung experience. Pero I did it. Ginawa ko pa rin. Nag-login ako sa aking BDO account and in-extract dyan yung bank statement ko. Yun nga lang, hindi ko alam talaga kung ano yung mga information na in-extract doon sa aking bank account. So, after that, ang ginawa ko is nag-change ako ng aking, syempre, password. And tumawag ako sa BPI customer service and yun naman din ang in-advise na mag-change na lang ng password. I don't know kung nabigyan ko ng justice yung explanation but we'll later on discuss more about open banking system. Hindi ko talaga siya alam. This is the first time na na-experience ko itong open banking system. After that, na-submit ko na, ayan, and then ito na yung lumalabas. We are reviewing your application. So basically, ganyan yung application process. And sabi ko nga, before kayong mag-apply dyan, pag nabigyan na kayo ng make sure na decided na kayo talaga. Kasi, yun nga, baka kailanganin yung mag-login sa inyong mga online bank accounts. So, I don't recommend na mag-apply kayo based dito sa experience ko, but decide it on your own kasi login information yung ilalagay doon. Mahirap na. Okay, so yan lang po. Sana nabigyan ko kayo ng caution about
the open banking system, yung na-share ko yung reservation ko. And sana, pag may ma-research kayo, let us know sa comment section sa baba para naman ma-share sa mga taong nanonood ng mga videos ko. Okay? For our question of the day, guys, paano kung nandyan na kayo sa posisyon na yan? Yung gusto nyo na applyan na magkaroon, tapos biglang sasabihin sa inyo na for you to apply, kailangan mong i-login yung bank account mo dito. So, anong gagawin nyo? Magla-login ba kayo? O pipila na lang ulit kayo sa likod, hayaan nyo ng iba ang mauna? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Nelisa27. Sabi niya, for me, convenient ang transaction online, lalo na sa mga nagtatrabaho na malayo sa pamilya. Pa-shoutout po, Sir Pat, sa next video. At Nelisa27, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!